Yo, what's up sa inyo mga bossing? So sa video na to, ating pag-uusapan kung sino nga ba si The King na si Fernando Poe Jr. na kung saan ang isang pelikula niya noon ay sinapelikula ni Coco Martin bilang si Cardo sa pelikulang Ang Probinsyano sa ABS-CBN. So bago tayo magsimula, kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, huwag na po natin kalimutan na mag-subscribe at pakiclick na rin ng notification bell nang sa ganoon ay lagi kayong updated kung ako ay mag-upload ng mga bagong mga videos. So mga bossing, simulan na natin. Si Fernando Poe Jr. ay ipinanganak noong taong August 20, 1939. Ang tunay na pangalan niya ay si Ronald Allen Cayley Poe. Alam niyo ba mga bossing? Una siyang gumanap bilang Palaris sa anak ni Palaris sa ilalim ng Degar Cinema Incorporated taong 1955 nung siya ay 16 taong gulang pa lang. Hindi ganon kabis ang kanyang pagsikat tulad ng si Maron ng Everlasting Pictures, babaeng mandarambong ng Everlasting Pictures at ang kanaunang Loew's Gang taong 1956. Isa siyang produkto ng Premier Production kung kaya't ginawa niya ang mga pelikulang Biwala Express, Piping Kaliwete, May Pasikat Ba sa Kano, Atribida, Laban sa Lahat, at marami pang iba. Samantalang ang mga pelikulang Kami ni Cain, Tipin, Obra Maestra naman ang ginawa niya sa People's Pictures. Mga bossing, si Fernando Poe Jr. ay tumakbo rin bilang Pangulo ng ating bansa. Tumakbo si Poe kay Christian Dignadisi bilang Pangulo sa ilalim ng koalisyon ng Nagkakaisang Pilipino o KNP sa halalang pambansa Pilipinas noong 2004. Katambal niya sa halalang ito bilang kandidatong pangalawang Pangulo na si Senador Loren Legarda Alibiste. Natalo siya sa halalang ito. Meron lamang siyang 9,158,999 bilang na boto. Samantalang mayroong 9,674,527 boto ang nanalo na si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Paniwala ng mga taga-suporta ni Poe, nakabilang na rin ang mga taga-suporta ni Joseph Estrada na huwad ang resulta ng halalan at iprinotesta ito ni Poe sa kataas-taasang hukuman ng Pilipinas. Muntik na siyang hindi makapagkandidato dahil sa mga katanungan ukol sa kanyang pagkamamayang Pilipino. Tandang-tanda ko pa noon ang pelikula niya na Ang Panday. Halos ng chapter noon ay aking nasubaybayan. Kahit hanggang sa ngayon ay halos ilan sa mga pelikula niya ay naka-upload sa internet o kaya sa YouTube. At pwede nating balik-tanawin at panoorin ang ilan sa mga pelikula niya. So mga bossing, ito nga pala mga ilan sa mga sikat na pelikula niya noon. Taong 1982, ito ang mga pelikula niya noon. Ang Pagbabalik ng Panday, Ang Panday, Ikatlong Yugto, Manager si Commander, Daniel Bartulos sa Sapang Bato. Taong 1983 naman mga bossing, ito yung mga naging pelikula niya. Umpisan Mo, Tatapusin Ko, Roman Rapido, Isang Bala Ka Lang, Batang Quiapo. At taong 1984 nasundan ang mga pelikula niya na Panday, Ika-4 na Aklat. Taong year 2000, nakagawa pa siya ng mga pelikulang Patok sa Masa na talaga namang pinanood ng mga taong sumusubaybay at umiidolo sa kanya. At isa na rin ako doon mga bossing. Ito ang ilan sa mga pelikula niya taong year 2000. Ang Dalubhasa, Ayos Ang Kasunod. At noong taong 2002, ito yung dalawa na pelikula na ginanapan niya, Batas ng Lansangan at Ang Alamat ng Lawin. At ang huling pelikula na ginanapan niya ay Ang Partners taong 2003.
Mga bossing, nakakalungkot ang nangyari sa ating idolo na si The King kasi nagkaroon siya ng sakit na stroke. Noong December 10, 2004, dinala siya sa ospital ng St. Luke noong hating gabi ng December 14, 2004. At ang nakakalungkot doon ay hindi na siya nakasurvive. Namatay si FPG sa stroke sa edad na 65 years old. Inilibing siya sa katabi ng tatay niyang si Fernando Po Sr. at nanay niyang si Elizabeth Kelly sa Manila North Cemetery, lungsod ng Manila.